comes and goes in the blink of an eye. Soon as I swear you've been left behind, all the colors come back so bright. Wish I could keep you in black and white, sorta like a picture in a drawer. Here in Jeju, and today is somehow beautiful kasi hindi na maulan pero cloudy guys. So okay lang yun kasi kahapon talaga na grabe. So nasa south tayo guys, no? So we need to travel for 44 kilometers or mahigit 1 hour and a half going to the east part of Jeju Island. Tingnan nyo, mag-8 pa lang guys. Tagal pa lang nag-open yung mga stores dito guys sa Sugwi po. Pero matagal din naman sila nagko-close. We're almost there. So, actually, nasa May Songsan na kami. Pero, meron pa tayong pupuntahan, which is yun yung uunahin natin. Malalaman nyo yun, guys. Kasi 15 stops na lang at makakarating na kami doon. So, malayo talaga yung biyahe, guys. 90 stops ba naman. But, it takes around 1 hour and 30 minutes lang naman. And so far, mag-enjoy kayo sa view pag nasa bus kayo guys kasi ang dami yung makikita and madadaanan. So guys, mura lang yung pamasahe dito sa Jeju kaya hindi masakit sa bulsa na mag-commute kayo. Kaya lang, syempre, planuhin nyo talaga yung inyong itinerary para hindi masayang yung oras nyo and para magkasunod-sunod na yung lugar na pupuntahan nyo. Looks familiar! Guess what, guys? Saan kami? Are finally here, guys, and we are going to visit the filming location of Samdalri. Ito yung bahay ng Three Sisters. And yes, dito yan sa Jeju and pupuntahan natin. I can't believe mapupuntahan na namin, guys. Last year pa tong K-drama na to, guys, 2024. And sinong mag-aakalang after a year mapupuntahan namin ang bahay nila dito sa Jeju. From Sugwi po, 1.5 hours ang biyahe going here. But actually guys, this is not the only spot na pupuntahan natin. Marami pang spot. Inuna lang talaga namin to kasi ito yung mas malayo or dulo. So, after here, pabalik na kami. Nadaanan namin kanina yung Songsan Port, Henyu House, Supjikoji, ganon. But eto talaga, uunahin natin guys. Yan, this is the village. Alam niyo ba kung gaano kaulan kahapon? Grabe, whole day umulan. Ngayon tingnan niyo guys. Thank you Lord sa ganito kagandang panahon. My husband guys, navigating. Samida, thank you. Okay? Thank you. Naiiyak ako. Mga ganitong mga moment talaga guys eh. Na nostalgic talaga. Kasi 2024 pa tong movie na to. And sinong makakala after a year, mapupuntahan namin ang filming location ng Samdalri. It's a good K-drama guys. It's a healing K-drama. Grabe. Ang ganda ng story. And this is the house of the Three Sisters, guys. Yung Samdalri, guys, it's not just the love story of Samdal and Yongpil. For me, it's the story of family, healing, and love. By the way, if you're coming here, ayan, as in kanina, yung may-ari, nakita niya kami, sabi niya, pasok daw kami. Okay lang daw pumasok. However, this is a private house, residential area to guys. So may nakalagay naman dito na wag masyadong maingay. Sako.
Yun, we are done here. And ngayon, we will be going to the next filming spot ng Samdalri, which is ang kanilang convenience stores. Malapit lang din dito, guys. So, magbabas lang tayo ng ilang stop. Grabe, ang hangin. Tapos, ang lamig pa ng hangin, guys. Pero, kayang-kaya naman yung lamig so far. Enjoying the ambience and the weather today. Mainit na, mahangin na malamig. Pero, kinakaya naman. So, bus stop na ulit kami. Going to our next stop. Yan. Guys, hindi pa kami sure sa dinadaanan namin. Pero kung mali, guys, inform ko kayo. Kasi ito, going to... Ano to siya, guys, going to Ojoport. Sabi kasi Ojoport yung Lucky Convenience Store. Wala namang ibang daan papunta sa Ojoport. Dito lang. So, yeah. It's good to be lost here in Jeju. Kasi look at the view. Ang ganda. Nakakaiyak. Ang ganda, guys. Ang ganda ng Songsan. Kasi sa Sugwipo, city siya. Para lang siyang Jeju City. Kaso nga lang, madami ding mga nature doon. So, we decided doon. Grabe, ang ganda din pala ng vibes dito sa Songsan. This is, I guess, part pa din ng Sugwipo to. Ang laki ng Sugwipo, guys. Grabe. But, kung gusto niyo ng bundok, dagat, well, best din to. Guys, if you're wondering, bakit nga ba kami hindi nag-rent ng car? Alam nyo, ang mura lang mag-rent ng car dito sa Jeju. Actually, chine-check ko na talaga. Kasi ang mura lang talaga niya. Like, I think for 5 days, pag-check ko, like 10k pesos. Available siya sa Klook, guys. Pero, inisip ko talaga, mas stress kami, dalawa. Mas stress yung husband ko. Kakahanap ng mga direksyon. Tapos, ako naman, ma-stress ako sa direction din, guys. So, ayun, decided na, wag na lang kaming mag-rent. Tsaka, nag-decide din ako na hindi na kami mag-tour. Kasi, gaya nito, kaya naman siyang i-DIY. Kaya siyang i-DIY, guys. Kaso nga lang, syempre, kailangan siya ng oras talaga na mag-explore, and ganitong gaya nito, hindi kami sure sa pinupuntaan namin. So, aanuhin mo pa talaga. Titingnan mo pa talaga. So, for us naman, okay naman DIY talaga, guys. Kasi, di ba nagbo-vlog ako? So, pag tour, limited yung time. Convenient siya, but limited yung time. Kaya namang i-DIY talaga, guys. And mas trip namin i-DIY. And alam nyo, mas mura din, of course. From here, guys, sasakay ulit kami ng bus going to Songsan, Ilcholbong. Lapit lang siya, guys. Andun lang siya. So, 3 stops lang siya. Bus 201 pa din yung sasakyan namin. Pero pwede yung sakyan yung bus 722 or yung green bus. Let's go! Doon na kami kakain ng lunch, guys. Kasi magti-12 na. Yan, sasakay na tayo ng bus. We are here sa may Songsan, Ilcholbong. So, dito na yung Sunrise Peak, guys. Dito nyo naaakyatin yung Songsan, Ilcholbong. Nasa baba pa lang kami. And then, kakain muna tayo ng lunch since 12 p.m. na. And dito lang ito, malapit talaga, guys. And I think sila mas mura yung pagkain. Tingnan nyo yung order namin, guys. I ordered bulgogi rice. And then, yung husband ko naman is seafood ramen. Let's eat before we proceed sa ating paggalag.
Hello! We are done eating and solid yung lunch namin, guys. Grabe. So, maraming kainan in this area. So, hindi kayo mahirapang maghanap kung saan kakain. And, eto guys. Yan na yung Sunrise Peak. Songsan Ilchulbong Sunrise Peak. So, aakyatin natin, guys. So, try natin aakyatin. Actually, medyo mahirap. Kasi, meron ako. Pero laban, guys. Ang bang... Totoo, no? Tutot man ako na. Na yung entrance ng Il Cholbong Sunrise Peak. And ito na trail, may bayad. Dito tayo sa libre. So walang bayad. Let's go. Left free trail, right summit trail. Baka walang summit dun, guys. Ay, hindi. Dito na lang tayo sa free. Free. Ang mas matarik yung yung trail na yun, guys. Summit trail daw yun. Much more kung nasa tuktok ka, guys, sa summit ka, mas maganda pa din yung view. Ayan. Let's go. Hindi tayo dito. Kasi may bayad dyan. Dito tayo sa libre. So, merong women diver performance. Ito yung mga henyo show, guys. Ayan. 2 p.m. yung performance time. And then, meron ding kainan sa baba. Hala, may padiri ka ning kaon mo ba seafood ramen for 15,000 won. Pero at least, ang mag-prepare man good is ang mga henyo. Since 2 p.m. pa, guys, and magwa-1 pa lang, punta man tayo din sa observatory. Tapos, before 2 p.m., baba na tayo. Kasi dito lang din sa baba yung henyo show. And for example, gusto nyong kumain, merong kainan sa baba, guys. Yun yung sabi ko kanina na yung mga henyo, yung nagpe-prepare ng mga food. Yan. Based on my research, hindi talaga siya show. Parang magpe-prepare sila sa kanilang pag-dive. And titingnan natin yan, guys. Kasi napaka-nostalgic na makita yan in person, diba? So, let's see. Para may bayad, guys. Kasi yung may bayad, papunta siya sa summit ng Sunrise Peak. Yan, dadaan kayo dyan. Ayokong umakyat. Dito lang kami sa observatory deck. Dito pa lang, guys. Hinihingal na ako. How much mo kung aakyatin namin yan? Ito pala, guys, was formed by the steep accumulation of wet piles of volcanic ashes surrounding the crater and the collapse of ash layers. Yan yung history ng Songsan Ilcholbong. This is the observatory deck. Ang ganda! Check, 2:30 p.m. na, guys. And eto, guys, if you like din na mag-cafe from Songsan Ilcholbong, lakarin nyo lang, guys, ng mga 400 meters mahigit going to this cafe. And sikat siya, madaming nagre-recommend. Yung pangalan is Cafe Delight.
And we arrived here sa Cafe de Light, guys. As in, like, I tell you, puntahan niyo itong lugar na to. Kasi, ang ganda ng view ng Sonsang Ilcholbong dito. That's the Sonsang. Dito kami nagkakape. Ito yung view namin. And we just ordered coffee. Tapos chill na lang tayo dito. Kasi maaga pa naman. Papahinga tayo. I recommend na include nyo talaga kahit 1 or 2 cafe sa itinerary nyo. Or kahit 1, guys. Kasi yung cafe, guys, hindi lang naman siya cafe lang. It's a part of your itinerary in a day. Kasi kung magkakape kayo, makakapag-relax kayo, guys. Tsaka makakapag-chill muna kayo before on your next spot. So, dati hindi ako nagka-cafe, guys. Kasi inisip ko talaga, magastos yung kape. Tapos kape lang naman yan, di ba? But it turns out na in every destination, in every spot, meron talagang cafe na recommended and magandang tambayan. So, sinasali ko na siya sa itinerary namin. And eto na nga, nagkakape na kami. So, ang ganda ng view, dagat, tapos ito yung peak. Yan. So, sobrang lapit lang niya, like 400 meters from Sonsang. Kaya make sure to visit this cafe also para makapag-relax and unwind din kayo before sa inyong next spot. Okay, ito yung cafe na in-order naman. Hindi siya crowded, guys. Nakita ko sa inyo yung cafe. And we arrive here at Guangchigi Beach. Ito yung Black Sand Beach. Yan. So, kitang-kita dito yung Sunrise Peak, guys. So, dun tayo galing kanina, di ba? Tapos, eto na yung Guangchigi Beach. Just along the road, guys. And so, sobrang accessible niya sa, tawag dito, sa bus. Like, mga siguro 15 minutes lang kami sumakay sa bus. It's just a quick stop, guys. Kasi along the road lang siya. And yes, ang ganda. Stop din kayo dito para makita nyo yung ganda ng Guangchigi Beach. So yun, perfect itinerary for your East Jeju tour, DIY, pure DIY, no bus. Yan, pwede nyong gawin. Kami dumiretso sa Hamdok since we still have more time pa to explore Jeju. Kasi since pang 3rd day pa namin ngayon, di ba? And meron pa kaming mahabang time. So, pupunta namin yung Hamdok soon. So, yes, stay tuned and watch the rest of my Jeju vlog, guys. Halimbawa, if you're staying from Subipo or Jeju City, yes, pwede nyo na din isama sa east side tour nyo yung Hamdok Beach. And again, bus 201 lang din, guys. Laban talaga yung bus 201. It will be our last stop for our east side tour. Yes. Tapos babalik na kami ng Subipo after this one. So, we arrived here at Sokji-Koji, pero hindi mo na kami aakyat, guys. Kasi kakain mo na kami. Corn dog, tsaka ito, twisted potato fries. Ito lang, guys. Nasa 6,500 won. So, okay na yan. Para relax lang kami. Kain muna tayo, tapos i-explore natin yung Sokji-Koji. And, tara.
Ganda guys, panalo dito. Time check pala, it's 5:23 p.m. This is perfect time to go here sa Sopji Koji kasi perfect siya for, tingnan nyo, sunset guys. Yes, perfect talaga siya for sunset. So, 5:23 p.m. And since June ngayon, matagal dumilim. Kaya, buti nila napuntahan namin tong area na to. We don't have car. So, ang gagawin namin ngayon, magta-taxi kami kasi parang walang bus stop malapit dito guys. Like 3.4 kilometer pa yung bus stop na malapit. So magmamadali kami neto kasi papasok pala siya. And kanina may mga taxi pa ilan-ilan. So baka mahirapan kami. So let's just explore this place. Chill and then go home. Actually, may lighthouse po guys. Hindi na namin pupuntahan yung lighthouse. Kasi dulong-dulo na siya dito. Oh, grabe. Bawing-bawi yung view. Walang entrance fee din dito guys. And grabe talaga. Ang ganda niya. Grabe, ang ganda ng east. Grabe, ang ganda ng east ng Jeju guys. So, compare natin sa ibang part. But, so far, ang ganda talaga niya. Lalo na siguro dito pag springtime. Spring? Lagi no, springtime guys. Punta kayo dito ng springtime guys. Para mas maganda. Pero ngayon naman maganda pa din yung view dito. Kasi lang, if gusto niyo ng mga flowers, spring is the best time to visit talaga. Yun, kotong-koto na kami for today. 5:30 p.m. na and we are going back home. And all I can say, sulit talaga yung araw namin today guys. Kung gaano ka-chill kahapon since maulan, bawing-bawi today. And tomorrow is another day na naman. Kasi tomorrow pala is pupunta na kami ng Jeju City and doon na kami magstay ng 3 nights before going back home. So, again, we still have some time to explore pa more of Jeju Island. Kaya stay tuned sa next kong vlog guys. Dito sa East Tour namin guys na DIY lang. All I can say, sulit. Ang dami namin napuntahan at na-explore and nakatipid kami. Okay guys, nakatipid kami. Hindi kami kumuha ng tour. So nakatipid kami. And for the trip naman, sakto lang guys. Bus 201 lang talaga. And then ngayon lang kami nagtaxi at magta-taxi since I think itong Sopji Koji medyo hindi siya accessible by bus. Malayo yung bus stop niya. Kaya naman, from here, taxi kami going to the nearest bus stop, which is 3 kilometers away. Yan. So, kung pupunta kayo dito sa Sopji Koji, guys, make sure mga ganitong oras. Kasi tingnan nyo naman yung golden hour dito. Napakaganda talaga. Ayan. Tapos, dyan, makikita nyo na agad yung dagat. Grabe, ang ganda. Ganda-ganda. Dali. We made it here sa bus stop, guys. Yes. Pinakita lang namin sa driver yung bus stop na gusto namin puntahan. Which is yun na nga yung pinakamalapit na bus stop. 3.4 kilometers away from Sopji Koji.
And we made it. Ito na nasa bus stop na kami. Bus 201 lang guys. Ito talaga yung magiging suki nyo dito sa east side ng Jeju. And 5 minutes na lang darating siya. So buti na lang talaga at nabutan namin kasi kung hindi namin nabutan yung 5 minutes, mga siguro 20 minutes pa antayin namin pa bago makasakay. And ito pala yung pinuntahan namin guys. Itong Sopji Koji. Ang ganda. Hindi na kami pumunta doon, tsaka dito. So, let's go! Balik na tayo ng Sugwi po. 이번 정류장은 서귀포